Yo, what's up mga gar? Welcome back again sa ating channel, Kuya Tens Fishard. And for today's video mga gar ay sasilipin lang natin yung mga fry natin and sasagutin natin yung nagtanong sa ating channel na maliban daw sa BBS, anong magandang ipakain sa mga fry. So actually madami mga gar Mamaya sasagutin natin yan. Silipin muna natin itong mga fry natin dito. So ayan, makikita nyo sa video mga gar na nakikitang-kita na talaga yung mga ABT natin. So 75 pieces ito nung dati, pero hindi ko alam kung kumpleto pa, pero yan laki na. Sa ganito na sizes ng mga fry, ang pinapakain ko dito ay moina at saka to be fixed. Yan. Kung may to be fixed tayo, to be fixed yung pinapakain natin. Tapos kung syempre kung wala, moina. Pero kahit may to be fixed minsan-minsan, hindi ko naman yan every meal ang to be fixed kasi prone sila sa sakit pagka to be fixed parati ang pinapakain. Kaya ang ginagawa ko ina-alternate ko. Tapos ito yung isa nating batch din ng P-Dirt. Ito lang talaga yung solid nating P-Dirt mga gar. Sa breeder natin na nakuha doon sa QC kasi nagkandamatay naman na yun. Tuwali nga namatay yung male na naman natin. So meron tayong natitirang mga female 3 piraso pero hindi na rin good condition. So hopefully dito tayo makakakuha ng breeder na medyo maayos-ayos. Ayan, kasi madami yan sila. Yun. Tapos dito yung first batch natin ng ABT mga gar. So may sumagot doon sa ating sinabi na nagkaroon kasi ng red wash mayroong ABT tayong lumabas na parang red So sabi niya Kal. So matik naman talaga yan Kal. Pero nagustuhan ko lang kasi yung itsura niya dahil medyo fiery yung kanyang pagkaka-red. Kaya hiniwalay ko siya, inilagay ko siya sa ibang lagayan. Solo lang sila doon ng isang Waikiki na na-produce din ng ating albino Waikiki. Tuwali may mga male yan dyan. Ito nga male yan yung nakikita nyo May mga male yan dyan na mga magaganda na rin. Pero hinahayaan ko lang muna. Nandyan lang sila kasi hindi pa naman nagsusundutan yung ganyang sizes. So andyan sila sa ilalim dahil sinisimot nila yung moina na sinaboy natin kanina mga gar. Tapos nandito yung ating MSSBT na fry ulit. Ayan. Dito ang pinapakain ko ay BBS muna. Medyo maliliit pa kasi para sa moina and to be fixed. So BBS lang muna to. Kasi tuloy-tuloy naman tayo nagpapakulo ng BBS. Ganito tayo nagpakulo ng BBS dito pagka papahatch. Tapos pagka na-hatch na nililipat natin dyan. Tapos pag namatayan ng aerator, minsan kasi namamatayan ng aerator mga gar. So namamatay din yung mga ganyan natin, yung mga BBS natin na na-hatch na. So ang ginagawa ko, nililipat ko yan sa maliit na lagayan. Tapos pinipreaser ko na lang. Ayun, naka-frozen na yung BBS natin. Tapos dito mga gar, ewan ko kung nakikita, sobrang dami yan dyan na yung anak ng project natin na gusto natin palabasin na gold dotted na gapi. So ito yung sa project natin. Sobrang dami yan dyan sila. So dati nakalagay yan sila sa gantong lagayan sa galon. Hindi, sa ganto pala. Nakalagay sila sa gantong lagayan. Nilipat natin sila dito sa medyo malaki. Kasi nasa mahigit 40 yan ata sila o 30. Ayan, nandyan sila. So maganda yung response nila dyan. Tapos ito ay anak ng ating tuxedo koi na hindi naman nakagandahan na yung tuxedo koi na yun. Nilagay na lang natin dyan kasi malay mo may paggagamitan tayo nyan pag lumaki. Yan. Kasi ginagamit natin mostly yung mga female pang partner sa mga selected natin na male para hindi sila magkagatan. Tapos ito ay Santa Claus na nung bago namatay yung mga breeder natin dito na kapag buga, and hindi na lang natin tinanggal dyan na lang. Kaso ang problema nagkakasakit sila dahil may sakit itong isang female. So plano ko yung tanggalin mamaya and i-discard na rin natin kasi wala na rin siyang saysay Tapos dito mga gar, yung fry ito ng ating Dark Knight. Yung mga Dark Knight natin doon sa ilalim. Tapos may mga Dark Knight din kasi akong nahuli ulit dito. Nilagay ko na dito sila para isang lagayan. So magkaiba yung sizes dahil iba't ibang batches. So kaso magkokonti lang naman kaya pinagsama ko na lang. So ayan, madami na yung ating Dark Knight. Ayan, pag lumaki yan, madami yan. Tapos yung ating dalawang batch ng ribbon na Santa Claus ay nandito. Ayan, kung mapapansin nyo maganda yung response nila. So yung isang batch dito ay 10 piraso. Tapos yung pangalawang batch or yung huli na batch ay 3 piraso lang kaya pinagsama ko na lang sila dyan. So malaking lagay na to para sa kanila. So hopefully maganda yung kanilang response dito. So BBS pa rin yung pinapakain ko dito mga gar. Same din dito tsaka yung doon sa project natin. BBS pa rin yung pinapakain natin kasi may mga maliliit silang kasama. So kung moina ipapakain natin, hindi sila makakain, mas lalo silang mapag-iwanan. Kaya pinapahabol muna natin yung mga maliliit nilang kasamahan
bago natin to pakainin ng moina. Kasi sa totoo lang pwede na itong pakainin ng moina eh. Tapos meron din tayo dito yung mga albino waikisi natin. So ilang piraso lang yan na albino waikisi. Kasi tinanggalan natin dito yung mga waikisi lang. So puro albino na yan. So I think mga mahigit 10 or wala pa sa 10 yung nandito. Yan, dyan ko na lang din nilagay kasi magkonti lang naman sila and enough naman na yan space para sa kanila. Tapos dito, no, may mga fry din yan dyan pero mga Santa Claus yan na mga halo-halo na. So, yung Santa Claus kasi natin, no, plano kasi natin na dati tanggalin. Kaya nagkalo-halo na yan, mga Santa Claus. Tapos dito mga gar, ito ay ABT din. Ayan, kung mapapansin nyo, no, malapit na to, no, pakainin na natin to ng moina. Konting ano na lang to laki. So ilang piraso lang din yan dito. I think mga nasa 15 or kulang-kulang 20. Ayan. Tapos dito, ayan yung last batch ng ating Tuxedo Koi short body. So may mga namatay dito no, na ilang piraso. Pero marami pa naman yung natira. So nakakapag-adjust na sila. Ito to be fixed na din ang pinapakain ko dito at moina. Hindi ko na to pinapakain ng BBS. Masyado na kasing maliit yung BBS pagka dito. Tapos dito mga gar, punong-puno din to ng Santa Claus. Yung iba nga namatay na eh. Yung iba namatay, hindi nakapag-adjust siguro or baka nabuli ng mga malalaki. Santa Claus din ito na halo-halo. So hindi ko alam kung maganda yung mga labas nito no, pag lumaki or hindi. Pero nilagay lang natin dito since wala naman tong laman dati, hindi naman to ginagamit. No? Nagkakaroon lang ng kiti-kiti. Kaya nilagyan ko na lang din ng mga fry ng ating Santa Claus. Tapos dito mga gar, yung dati walang laman ito eh. Yan, nilagay ko dito yung anak ng ating mga waikisi. Yun. So mga waikisi ito, kasi anak siya ng ating mga albino waikisi. Kaso nagpuproduce sila ng waikisi. Ayan, sobrang daming waikisi yan mga gar. Walang halong albino yan dyan, puro waikisi talaga. Iba-ibang sizes dahil iba-ibang batch. Ito ay BBS ang pinapakain ko dahil may mga maliliit nga, no? Para makahabol yung mga maliliit. So BBS muna. Pagka lumaki-laki, saka natin pakainin ng moina or ng 2B Pix para mas bumilis lalo. Kasi pansin ko talaga no, 2B Pix yung mas mabilis magpalaki. Mas mabilis kasi sila magpabilog ng katawan. Ang problema lang, mahirap lang talaga i-maintain. Ayun, so sa nagtatanong mga gar no, maliban sa BBS, anong magandang ipakain no, sa ating mga fry? So madami naman talaga mga gar no, yung mga pwedeng ipakain sa mga fry natin. No, merong mga feeds no, na pwedeng ipakain sa fry, yung mga maliliit. Kasi kukut-kutin lang naman nila yan kahit sabihin natin malaki yan, basta wag lang nagsisink no. Kasi pag nagsisink kasi humahalo sa mga dumi sa ilalim or kung may mga bato, substrate sa ilalim, humahalo doon, hindi nila nakakain. So kahit feeds basta lumulutang, mas mag-okay din yon sa mga fry no. Pinaka-solid lang kasi talaga BBS dahil ano kasi yon, live foods kasi yon, so high in protein. So mabilis talaga lumaki or bumilog no yung mga fry mo pag sakto sila sa lagayan, malaki yung lagayan nila, enough space no, tapos tamang oras din sa pagpapakain. Mabilis talaga lumaki yung mga fry mo pagka BBS yung gamit mo. Ang problema lang, pricey talaga yung BBS no, lalo na yung mga bagong BBS ngayon, yung mga Black Dragon, napakamahal ng kanyang presyo. Pero Black Dragon BBS kasi maganda kasi yung sa separation no, hindi masyadong madumi pag nagpapakain ka kasi nga nahihiwalay talaga yung mga eggs. So yung iba gumagamit sila ng mga pang fry na feeds no, yung mga maliliit masyado. Pero pagka feeds kasi, lalo na yung mga feeds na mabilis humalo sa tubig, mabilis talaga mapulot yung tubig mo. Kaya kung mapapansin yung mga gar, isang linggo na yan, pero ang linaw ng tubig mga gar, may mga poop sa ilalim, may mga dumi, pero malinis yung tubig natin, malinaw, kasi nga nauubos nila yung pagkain dahil hindi tayo napapakain ng feeds dito halos, kasi puro ano ito, BBS and moina. Tapos pwede rin naman mga gar, yung iba nga gumagamit pa ng mga egg yolk eh, pero hindi ko talaga yan tirnay kasi ang egg yolk talaga mabilis talaga siya magpapulyot ng tubig, so hindi ako nagtatry ng egg yolk. Ayun, tapos yung moina maganda din naman, lalo na pag yung medyo malalaki na. Sa mga newborn na mga fry talaga, syempre matic BBS talaga yung ginagamit, yung iba feeds. Pero yung mga ano kasi, mga newborn na mga fry kasi hindi yan masyadong gumagalaw. So kung yung pagkain ay hindi din gumagalaw, so malamang hindi nila yung kakainin no, hanggang sa magutom sila kasi mag-search sila ng mga pagkain. Pagka gumagalaw kasi tulad ng BBS, so mabilis nilang kainin yun syempre kasi nakikita nilang gumagalaw-galaw. Yung iba naman gumagamit ng mga infusoria, pero hindi ko yun na-try no, kasi culture pa kasi yun, magagawa-gawa ka pa ng mga lagayan no, magpapabulok ka ng mga bagay-bagay dyan sa tubig, dahon ng saging para magkaroon ka ng infusoria.
Pwede naman yon, no, ginagawa din yun ng iba, pero ako kasi hindi ko yung ginagawa. Kasi available naman ang BBS, no, bibilhin mo lang din naman and i-hatch mo lang. So yun lang mga gar, no. Pagka lumaki-laki yung aking mga fry dito sa akin, no, sinasabi ko lang yung dito sa akin yung practice ko. Pag lumaki-laki ng kaunti yung mga fry ko, moy na sila, no. Tapos pag napansin ko na pwede na sila sa 2B pigs din yung pinapakain ko. Pero minsan mga gar, no, lalo na pagka wala ako dito sa bahay, kasi pagka may trabaho, lalo na pag weekdays, twice lang talaga sila kumakain. Ang nangyayari, no, sa umaga at sa hapon lang. So kung yung mga fry talaga, babagal talaga yung kanilang paglaki dahil twice lang sila kumakain, lalo na yung mga fry mabilis ang metabolism, no, kain lang ng kain para mabilis lumaki. So ang ginagawa ko mga gar is sinuhulugan ko nito. Yan, hindi ako sure kung effective ito or kung maganda ito para sa mga ABT kasi nga ito nagpapadevelop ng mga red coloration, no. Yan, sa pansin ko lang sa Okiko. Yan. So ito yung nilalagay ko, kaya nung nakaraan, no, may napansin ako na nag-red, no, baka sabi ko baka sa Okiko. Kaya hindi ko na to nilalagyan yung mga ABT. ABT lang naman, hindi ko nilalagyan ng ganto. Pero yung mga tulad nito, yan, yung mga ibang fry na tulad ng P-dirt, ng mga tuxedo koi, yan, mga P-dirt koi jeans, nilalagyan ko nito. Tapos yung ibang mga malalaki na rin na medyo madami, nilalagyan ko nito. Para buong araw lang kukut-kut-kut-kutin. Kasi hindi to lumulubog, hindi rin siya mabilis sumalo sa tubig, nakalutang lang talaga siya. Kaya kinukut-kut-kut-kut nila, pagbalik mo ng hapon, no, busog pa rin sila, ganun. Yun. Pero pagkasampo lang dito ako, mamaya, na napakain ko na to sila ng moy na. So mamaya papakainin ko to ng Max Flow kasi may Max Flow din naman ako. Marami akong mga klase, no, ng pagkain. Iba nga gumagamit pa ng decapsulated BBS. Pero once ko lang ginamit yung decapsulated BBS, hindi na ako umulit. So meron nga ako ditong decapsulated BBS and kaso luma na to, itatapon ko na lang din. Hindi ko na ginamit kasi parang crushed lang din yun na Tapos mabilis siya magpa-pollute ng tubig, pansin ko kasi dati sa beta ganun. Mabilis siya magpa-pollute ng tubig. So hindi ko yung ginagamit. So depende na lang talaga yun sa lugar kung ano yung choice mo, no, ng pagkain ng iyong mga isda. Sa akin kasi kaya ko lang din naman bilhin, no. Afford ko lang din naman kasi ang BBS. Wow naman! Wow! Tapos afford ko din bumili ng moy na 2B pigs. So binibili ko, no. Ayan siya. So bumili ako nito ng isang lata, no, ng ating BBS na Black Dragon. Binebenta ko din naman yung iba, kaya kung gusto mo mga gar, no, gusto ninyong mag-avail ng ating BBS, bumili kung need nyo. So mag-message lang kayo sa ating page, no, kasi same name lang naman yung page natin. Black Dragon yung BBS natin. Tapos meron din ako mga frozen moy na. So 40 pesos lang yun, 60 ml niyan. So dito lang naman ako sa Pasig. Tapos 2B pigs, nag-order na rin ako ng isang tabo. Bukas pa kaso ang dating nun. Kaya titipirin natin ulit yon kasi weekly ang delivery kasi nun. So umorder ako ng isang tabo. Tapos may nakikihati lang sa akin doon ng yung kalahating tabo hatiin namin. So 1/4 yung kanya, 3/4 yun sa akin. So mauubos niyan siya ng 1 week. So hanggang dito lang muna yung ating video mga gar kasi napahaba na naman yung kwentuhan natin. Ito na lang mga sunod yung abangan mga gar yon. Tapos sa previous video natin, yung mga available natin, nung baka trip nyo mga gar. So nandito na lang yung ating video. Ito ang yung Kuya Times na nagsasabing to God be the glory.